So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, no? Ang aking babahagi po ay patungkol sa Universal Design for Learning. Ah, ano nga ba ang UDL o Universal Design for Learning? So, ang UDL or Universal Design for Learning is an educational framework that aims to learning accessible and effective for all students, regardless of their background, ability, or learning style. So dito is, ang sinasabi dito is ang layunin daw ng UDL na magbigay, ito daw ay isang educational framework na kung saan ang layunin nito ay maging accessible at effective para sa mga mag-aaral ang kanilang pag-aaral o ang tinuturo ng isang guro. Regardless kung ano pa man ang kanilang katayuan sa buhay. Susunod is ang why use universal design. So dito, layunin ng UDL na mabigyan ng pantay na oportunidad ang lahat ng mag-aaral, anuman ang pinagmulan upang matuto at mapagtagumpay sa loob ng silid-aralan. So kagaya ng sinasabi ko kanina na ang UDL is ang layunin nito na mabigyan ng accessible at epektibo ang mga mag-aaral lalo na sa kanilang mga pag-aaral kahit ano pa man ang kanilang katayuan. Sa pamamagitan kasi ng UDL is maraming mga oportunidad na kung saan gagawin ang maraming mga gawain ang guro na ibibigay para sa kanilang mga mag-aaral para mas maging epektibo at accessible ang kanilang mga pag-aaral. So, ang sinasabi din dito na ang UDL daw, ito daw ay mahalaga dahil hindi lahat ng estudyante ay pare-pareho. Kaya kasi may maraming sa isang silid-aralan is hindi talaga pare-pareho lalo na sa kanilang pagkatuto. Hindi pare-pareho ang kanilang learning style. May iba na mas natututo kapag pinapanood at tinitingnan at binabasa yung may iba kasing mag-aaral na mas naiintindihan nila ang isang aralin na binabasa nila ito ng mas malakas. May iba rin namang mag-aaral na mas naunawaan nila ang aralin kung binabasa nila ito ng mata lang. Sunod is ang mga benepisyo na makukuha sa UDL. So, ang una, ang mga estudyante ay may kanya-kanyang kakayahan at hamon sa pagkatuto. Tama, kasi ang mga estudyante ay meron nga talagang kagaya ng sinabi ko kanina, meron ngang iba't ibang pamaraan ang mga estudyante sa kanilang pagkatuto. Dahil sa pamamagitan ng UDL, mas nakakaintindi ang mga estudyante dahil nga iba-iba ang kanilang paraan ng pagkatuto at mas mapapalalim pa ang kanilang pagkakaunawa sa pamamagitan ng UDL. Halimbawa na lang is ang leksyon sa kasaysayan ay mas maaalala kapag pinanood sa pelikula kaysa binasa sa libro. Ang leksyon, ang history is mas maalala mo talaga o marirelate mo talaga kapag pinapanood mo ito. Kapag kasi binabasa mo ito, parang iba yung imahinasyon mo magiging iba yung imahinasyon mo sa pinanood mo. Sunod ay gumagamit ang UDL ng pagsusulit, aralin at layunin sa mahirap pero kaya ng lahat ng mga estudyante. Sa pamamagitan ng UDL is magiging aktibo at motivated ang isang mag-aaral dahil may pagpipilian at mas ma-enjoy niya ang mga pag-aaral na kanilang aaralin. Halimbawa na lamang, pwede siyang pumili kung
magpapaposter sila o gagawa na lang ng short project. Short video project. Sa pamamagitan ng pagpili iyon is halimbawa pipiliin ng mag-aaral ng poster making, maiengganyo talaga sila kasi sila mismo ang pumili ng aktibidad na iyon. Sunod, ang mga guro ay may kakayahang ayusin ang curriculum para mas maging angkop ito sa pangangailangan ng kanilang mag-aaral. Dito, mas magiging flexible ang mga guro. Dito is natututo ang guro na i-adjust ang leksyon depende sa kakayahan ng kaniyang mag-aaral. Natural lang na sa isang guro is halimbawa na lang sa matematika, nandun ka pa lang sa basic na pagkatuto ng math, pero lumipat ka na dun sa mas mahirap, yung tinuturuan mo is grade 7. Find x ka na sa math, pero yung dapat na matuto ng mga grade 7 hindi nakaangkla kung ano nga kung gaano kataas ang kanilang dapat aralin. Pag nagbibigay ka ng leksyon ka sa kanila ng mas mahirap na leksyon, hindi talaga nila yun maintindihan kasi hindi naman iyon para sa kanila. Sa susunod ay nagdudulot ito ng mas maraming motibasyon sa mga estudyante at pinapalakas ang kanilang kakayahang matuto. Dito ay mas nakikita ang lakas ng isang estudyante. Dito natin nakikita ang lakas ng isang estudyante sa pamamagitan ng UDL dahil mas nagiging kasi may motibo siya para mag-aral sa halip na puro mali ang titingnan, binibigyang pansin ng UDL ang talino at kakayahan ng bawat isa. Sa pamamagitan kasi ng UDL is makikita ng guro ang kung ano ang kakayahan ng isang estudyante. Halimbawa na lang, ang hindi magaling sa pagsusulat pero mahusay magpaliwanag ay pwedeng pumasa sa pamamagitan ng oral recitation. Meron kasing mga bata o may kabataan kasi ngayon na mahihiya, kaya kapag sa panahon din ng may mga mag-aaral din kasi ngayon na may mahihiya is nang tawag dito meron kasi mga mag-aaral na shy type kung tawagin, kung saan nahihiya sila na magsalita sa harap ng maraming tao o di kaya nahihiya sila na ipahayag ang kanilang mga opinyon dahil nga baka idiskrimina o sasabihin na mali man yung sinasabi mo, hindi man yun tama, ganun. Kaya sa pamamagitan ng UDL is mas maipapamalas nila ang kanilang kagalingan sa pagsasalita sa harap at sa pakikipagkomunikasyon sa ibang tao. Sunod ay kabilang din dito ang paggamit ng bagong teknolohiya at mga mas makabagong materyales. So, sa pamamagitan ng UDL is maraming mga noon kasi kapag nagtuturo yung mga guro sa pamamagitan ng pagsulat at walang mga ibang animation o di kaya walang ibang imahe ang nasa board kasi nga sinusulat nila. Sa ngayon is sa pamamagitan ng UDL is ipapamalas ng guro ang pagiging kreatibidad niya sa mga estudyante na kung saan magiging maengganyo ang mga estudyante dahil nga sa kanyang pinapakita
at sa paggamit niya ng teknolohiya. Sa halip na ituon ang pansin sa mali ng estudyante, dapat bigyan diin ang kanilang mga kalakasan. Dito man. So, sa halip na bigyang pansin, sa pamamagitan ng UDL is dito makikita ng guro kung ano ang isang estudyante. Sa halip na bigyan natin ng pansin yung mga kamalian nila, ay dapat unawain natin dahil baka nga mayroon silang karanasan na hindi natin alam, o di kaya naman ay dapat hindi natin i-discrimina base lang sa isang pagkakamali ng isang estudyante. Dapat bigyan pa natin sila ng lakas para naman gawin natin ang sarili natin na motibo, ay motibasyon nila para sa kanilang pag-aaral. Sunod ay ang 3 guiding principles of UDL. Una ay ang presentasyon. Ito ay nagbibigay ng iba't ibang paraan upang maipakita ang nilalaman ng aralin. Halimbawa, audio content, video ng balita at iba pa. So, sa pamamagitan ng ODL is mas maibibigay natin mas maibibigay ng guro ng maayos ang kanilang aralin. Dahil ito ay patungkol sa iba't ibang paraan ng pagpapakita ng impormasyon o aralin sa mag-aaral. Halimbawa, hindi lang lecture o pagbabasa, dapat may larawan, video chart at aktwal na karanasan. Dahil nga ang mga mag-aaral ngayon ay hindi sila maiengganyo kapag puro text lang yung nasa yung ipinapakita mo. Dapat meron ka din ipinapakita na lunsaran na kung saan ipapakita mo sa kanila ang inyong magiging paksa o konektado sa paksa sa araw na iyon. Sunod ay pagpapahayag o ekspresyon. Dito ay binibigyan ng estudyante ng pagkakataong ipakita ang kanilang natutunan sa iba't ibang paraan. Halimbawa, ang pagsusulit sa papel, pasalitang presentasyon. Dito ay maipapahayag o maipa-express ng isang mag-aaral ang isang paksa sa pamamagitan ng UDL na kung saan dahil nga ang presentasyon, ito ay patungkol sa iba't ibang paraan ng pagpapakita ng natutunan ng isang estudyante. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagsulat, kundi sa paraan din, dahil nga hindi lamang sa pagsulat masasagot ang natutunan, kundi pati na rin sa pagsasalita. Maipapahayag niya ang kaniyang natutunan sa araw na iyon. Sunod naman ay ang pagkikilahok o engagement. Ito ay gumagamit ng iba't ibang paraan upang mapanatili ang interes at motibasyon ng mag-aaral. Ito ay patungkol din sa pagpapasigla sa interes at motibasyon ng isang estudyante. Dahil kung mas masaya at konektado sa kanilang karanasan ng aralin, mas natututo sila. Kung sa halimbawa na lang, kung may story, kung may nagaganap na nagdi-discuss yung guro, is dapat halimbawa nag-share ng sariling karanasan ng guro, is maiengganyo talaga sila at
makikilahok sila. Mas natututo kasi sila kapag meron silang may nagiging konektado ito sa kanilang karanasan. Halimbawa dito is kung nagtuturo tungkol sa kultura ng Philippines is pwedeng ipagawa ng mga estudyante na magdala ng pagkain o kasuotan mula sa iba't ibang rehiyon. Mas naging engaging kaysa pagbasa na lang sa textbook. Kasi mas sa pamamagitan kasi ng pagkikilahok ng mga mag-aaral is nahahasa o nalilinang ang kanilang communication skills. Sunod is ang incorporating UDL in classroom. Una, choice assignment. Ito ay binibigyan ng option ang estudyante kung paano nila gustong gawin ang isang gawain. Halimbawa, pwede silang pumili kung magpe-perform ba sila o gagawa ng video o poster na lamang. Dito is meron silang kalayaan na pumili kung ano ang gusto nilang gawin sa araw na iyon o sa aralin na iyon. Sunod is variety of materials. Dito is gumagamit ng iba't ibang resources ang mag-aaral o ang guro. Halimbawa, gumagamit ng libro, video, laro at real life example dahil nga sa pamamagitan nito is mas natututo ang mag-aaral o ang isang bata kapag gumagamit ka ng iba't ibang resources. Hindi ka lamang nakafocus sa isang materialis na gagamitin mo. Sunod ang flexible assessment. Ibig sabihin sa pagsusulit ay dapat naayon sa kakayahan ng isang estudyante. Halimbawa na lamang, ang iba ay pagsusulit, ang iba naman ay performance o project. Sunod is ang representation of content. Iwasan ang isang estilo ng pagtuturo gaya ng puro lecture lamang. Kasi nga ang puro lecture ay nagiging rason kung saan maboboring yung mga mag-aaral mo. Hindi na sila magiging interesado sa pakikinig sa iyo kung puro lecture lang ang iyong gagawin. Support, mahalaga rin ang pagkakaroon ng suporta upang matulungan ng mga estudyante na makilala ang kanilang sarili at mga tiyak na pangangailangan. Sa pamamagitan ng scaffolding assignment at mga aralin, maaring suportahan ng mga guro sa maraming paraan. Dito is ang mga guro ang nagsisilbing gabay sa mga mag-aaral. Halimbawa na lamang, bigyan ng step-by-step guide o peer tutoring para sa mga nahihirapan. Para sa mga mag-aaral na mahihirapan sa kanilang gawain o nahihirapang intindihin ang kanilang leksyon is aralin is dapat meron tayong pasensya para magturo sa kanila, para suportahan sila na matuto kahit na nahihirapan sila. Sunod naman ay ang collaboration. So ang UDL ay kadalasang ginagamit sa mga silid-aralan kung saan pinagsama-sama ang mga estudyanteng may at walang espesyal na pangangailangan. Dito sa UDL, ang UDL ay hindi lang tungkulin ng isang guro. Ito rin ay team effort na kung saan nagtutulungan ang mga guro sa SPED teacher at school administrator. Kasi sa pamamagitan ng kolaborasyon, mas napaplano nila kung paano matulungan ang lahat ng mga estudyante. Halimbawa na lang, ang regular teacher
at SPED teacher ay sabayan gumagawa ng lesson plan upang siguraduhin na kasabay ang mga mag-aaral ng may special needs sa regular na class. Kasi kahit na special needs, kailangan din nilang nakasunod sa kung ano ang lesson o kung ano ang mga lesson ng mga regular classes na student. Kasi nga, kahit na special sila, dapat meron din silang hindi naman porket special pababayaan na lang natin. Hindi naman kasi dapat pabayaan yung mga mag-aaral natin kahit na sila ay may special needs. Kaya dapat na pag may special needs kang mag-aaral ay dapat unawain mo ito at hindi mo ito iiba sa mga mag-aaral na regular o mga walang kapansanan. Kasi nga dapat pinapangalagaan natin yung mga mag-aaral na may mga kapansanan o special needs. Sunod, lesson planning for UDL. Una ay ang class profile. Dito is alamin natin ang profile profile ng isang klase. Kilalanin natin kung anong klase ang ating tuturuan. Kung anong klase ng mga estudyante ang ating tuturuan. Halimbawa, sino ang visual learner, sino ang may gusto ng group work. So, meron kasing iba na mas nahihiya kapag makipagkomunikasyon socially. Ay yung tinatawag din nilang shy type person. Kasi nga, nahihiya sila na baka i-diskrimina ang kanilang sasabihin o mga opinyon. Kaya dapat alamin natin kilalanin natin ang ating mga mag-aaral para maging pantay-pantay ang ating pagtrato sa ating mga mag-aaral. Sunod, find a viable curriculum. Dito is maaaring kailangang ayusin ng mga guro ang kasalukuyang curriculum at maghanap ng mga paraan upang ito ay mapabuti. Susunod ay gagamit tayo ng SMART na kung saan ito ay specific, measurable, achievable, realistic, timely. Na kung saan kailangan magkasamang bumuo ng layunin ang mga special education at general education teachers para sa kanilang estudyante. Kaya gaya ng sinabi ko kanina na dapat yung mga mag-aaral na may special needs ay dapat hindi sila huli sa mga aralin ng mga regular education kasi kahit na may special needs sila ay isa rin naman silang estudyante na kung saan gusto nilang makatuto sa pag-aaral o makapagtapos. Sunod is ang variety. Ang isang UDL ay na paglapit sa pagkatuto ay nangangailangan ng iba't ibang estratehiya sa paraan. Hindi dapat magmukhang pareho ang mga aralin araw-araw. Totoo naman kasi may mga mag-aaral na natututo sa iba't ibang paraan na kung saan at may marami din naman mga mag-aaral na madaling maboboring. Dapat sa ating pagtuturo ay hindi lamang tayo puro leksyon. Dapat sa discussion. Hindi lang tayo puro discussion ngayon, bukas, discussion naman sa susunod na linggo. Dapat meron din tayong interactive strategy na gagawin sa kanila para naman mas maengganyo sila sa kanilang pag-aaral. Sunod, pagninilay o in reflection na kung saan dapat pag-isipan ng mga guro ang mga tagumpay at pagkukulang ng kanilang UDL lesson para matapos itong maipatupad. Sunod is the principle of universal design of learning or UDL.
Dito, nagbibigay ng iba't ibang paraan, the why of learning, the what of learning, the how of learning. Ang una is the why of learning. Ang the why of learning, ito ay motibasyon na kung saan makikita natin o makikita natin ang interes ng isang mag-aaral. Sa pagkatuto. Sunod, the what of learning. Dito ay makikita natin na kung papaano ipapakita o maipahayag ang impormasyon at nilalaman ng pag-aaral ng mga estudyante. Dito, kung ang tanong dito is ano ang natutunan nila. So, the why of learning is, ang tanong dito is bakit gustong matuto ng estudyante? Ang the what of learning is ano ang gusto nilang matutunan. So, ang pangatlo naman, ang the how of learning is ito ay ang proseso. Ito ay ang proseso na kung saan naipapakita ng mga estudyante ang kanilang natutunan. Ang tanong dito is paano nila ipinakita o gagamitin ang kanilang natutunan sa kanilang pag-aaral. Halimbawa dito sa pamamagitan ng proyekto, presentasyon at pagsusulit. Ang the how of learning is kung paano nila gagawin o sasagutin ang kanilang mga aralin sa araw na iyon, o kung anong alternatibong paraan ang kanilang gagamitin. Sa kabuuan, ang UDL